ko, let's create a school, no? So, doon pinanganak yung Philippine Center for Voice Acting. At sa iyo Tsaka yung Creative Voices. Sa inyo yun. Yan, opo. Philippine Center for Voice Voice Acting. Yes. So, since 2005, nung nagsimula yun, more than 600 na yung graduates namin. Grabe, And at kasama natin dito lahat. Yes, ng and most of graduates them, I'm proudly saying na ang dami na po naming natulungan talaga magkaroon ng career in voice acting. And aside from that, we promote voice acting as an art form. Yung po kasi yung kaibahan namin sa talent, alam mo yan, voice talent at voice artist. So, we do voiceover work for passion, for the art, for the craft. So, we treat voice acting as an art talaga. Isa siyang sining. Yan. At least maganda nga, napapansin ko nga nagkaroon ng development kahit papaano kasi yung mga napapanood kong mga dinadub na mga teleserye, madalas nahuhuli may nahuhuli minsan yung pagbuka ng bibig ng artista o kaya nauuna yung pag-voice o vice versa. Hindi ba? Pag nagsasalita na kumare, ayoko na sa'yo! Tapos nagsasalita pa yung gumaganon pa, hindi ba? May kaugnayan din kasi yung technology. Noong araw wala daw silang tinatawag na monitor. So ngayon, dahil nga sa na-develop na siya, sa pakikipagtulungan din nila Danny Mandia, Alex Agkawili, at si Neil Tolentino. Yan. Okay. Sige, tanungin naman natin itong mga kasama po natin dito sa studio. So, Brian, ikaw ay naging partner Yes, at opo. partner pa rin hanggang Opo, sa ngayon opo. ni Siyempre po. Pocholo. Paano ka naman napasok sa ganitong klaseng profession? Is this your natural inclination o meron ka pang dating Ginagawa na? ginagawa? Actually, ang gusto ng mga magulang ko, maging doktor ako. Ano nangyari? Takot ako sa sarili kong dugo eh. Talaga? Naimatay ka sa sarili mong dugo? Oo, kaya hindi ko na pursue ang pag-doktor. At syempre, mahal na mag-doktor. Ay, correct. So from medtech, nag-shift ako to masscom. So, nagsimula rin ako sa edad na halos kasabayan ko si Choi or Pocholo. Kaya lang, ako naman ay napunta sa industriya ng FM. DJ ka? DJ po ako Hanggang dati. ngayon? Ngayon po hindi na. Saan ka DJ? Dati ako DJ sa Cool 106, yan, sa kabila. Sa Energy FM, dating K91 FM. Sa Green Hills dati may dalawang radio station dyan na local. DWRS, DWVM. At saka nag-guest po sa mga ibang radio stations sa FM. Talaga ang boses mo talagang pang FM. Di ba? Oo. Actually, gusto ko pong baliin yung pag-iisip na yon na kailangan maganda o malagong ang boses mo para maging isang voice talent. Hindi po totoo yun. Oo nga eh. Napapansin ko nga kasi sa ngayon, actually yung trend ngayon, kahit anong boses pwede, basta pleasing sa tenga. Actually, ang isa pong hinahanap namin hindi po boses, yung puso sa pagpe-perform. Kasi kahit sino, marami talagang napakaganda ng boses. Ang problema sa boses kasi is parang instrumento yan. Kung hindi mo alam kung paano gamitin, kung hindi mo alam kung paano hasain, hindi titipayan o hindi tutugtog na maganda. So, ganun din ang pagboboses. Kailangan pinapractice, ini-exercise, hanggang sa mahasa ng gusto para makapag-perform ka sa maraming klase ng voice-over. Kaya, I know what you mean, no? Pagka walang puso, ang linyang mahal kita, hindi mo masasabi ng mahal kita. Yes, hindi ba? yes. At hindi rin totoo na kailangan malaki boses mo ha. Kasi kung sasabihin mo yung salitang mahal kita ng malaki boses mo, alam mo honey, mahal kita. Hindi ka paniniwala. Hindi ka paniniwalaan, di ba? Oo. Honey, mahal na mahal kita. Love na love kita. Di ba? Parang abnormal. Mapapakinggan mo yun sa nanliligaw sa'yo. So, hindi mo paniniwalaan ngayon. So. Oo. Tsaka ngayon kasi hindi lang dubbing or radio drama yung pinaggagamitan ngayon ng boses. Napakarami. With the advent of technology, while the technology grows, the need for voiceover also grows. Katulad ng mga nagawa namin, mga Sega games, mga computer games. Akalain yung mga Pilipino pala yung gumagawa ng mga arcade games ngayon. Tsaka yung mga Hadouken, yung mga ganon. yung Luma na like pala yun. sa Sega. yung iba sa mga arcade Karamihan. games na lumalabas. Tapos yung mga application sa iPad. Oo. Imagine mo yung Angry Birds kung wala yung That's Sino voice yun? acting. Sino yun? Sila, Mga ganun, pero I mean, it's an example of voice acting na hindi mo naman akalain na tao pala ang gumagawa rin. Kasi nasa isip ko, yung Ibon. mga ibon na ganyan, Ayan. robot talagang gumagawa ng tao pala talaga. And si Brian ang boses ng LRT.
Ha? Kung alam nyo lang. Tsaka Sample nga. Yung boses po ng From Recto to Santolan Station, yung Purple Line. Boses ko po yun. Sige nga, sige Yung nga. nagsasabi po Kasi ng... sa amin din, Apa. si Rosal Manahan, siya rin ang Oo, si boses Rosel. ng Kaibigan po natin si Rosel, napakabait at napakagandang napakabait. individual. Napakagandang boses Yes. din yan. Sige nga, sample Opo. nga, Brian. Yung napapakinggan yung nagsasabi ng, sa mga minamahal naming pasahero, ilang paalaala para sa inyong ligtas at maginhawang paglalakbay habang nasa loob ng tren. Tapos may English version na, thank you for patronizing the LRT. Wishing you a safe and convenient journey. Kaya ko ba yan? Thank you for patronizing the LRT. Pwede na, no? Pwede. Tuturuan niyo ako. Pwede. Acting lang yan. Acting lang yan. O sige, kasama naman po natin si Luciano Pavarotti. Pwede pong Bob na lang. Sige. Talagang yung mga kamag-anak ko, Luciano. Luciano. Hindi, masarap isabihin Luciano. Sige. Bob. O, sige, Bob. Ikaw ba katulad ni Brian na nagkaroon ng shifting sa career? Napapasok po ako, I started very young in radio industry din. So pareho kami ni Brian na FM radio. So I used to be a DJ also when I was 18, 1998 up to 2005. And then nagkaroon ng pahinga konti. And then gusto kong, after nung siguro mga sometime, gusto ko maibalik yung feeling nung nasa radyo. When I was abroad, pagbalik ko dito, sabi ko, maghahanap ako ng workshop or anything na magko-coach, voice over or anything. So, and then I found out sa internet na kaisa-isa namang lumabas is Creative Voices. So, yun na nga. I took the workshop and then after nun, nag-open na yung mga opportunities. Doon na nag-start up until now na eto, kasama ko na sila. Nagra-radyo ka pa rin. Hindi na po, hindi na. At si Bob ang maririnig mo sa isang sinihan bago magsimula. Siya yung nagpapatay. Ay, talaga? Boses niya yun. Siya yun, Yung siya yun. pagka, last full Nagpapaalala. show, nagpapaalala. Yung, Ano po yata lupag yung sa kanila niya. Simula. every time before the movie starts. Oh. Kasi safety guidelines, mga Ayan, reminders. Sige nga, sample nga. Good day to all our valued movie patrons. For your safety and convenience, here are a few reminders. Ay, ang galing! Nakakatuwa! Iba talaga ang boses mo, no? Hindi, iba talaga parang pang-international eh. Kaya Luciano ka nga eh. Ayun, patay tayo dyan. Nagdadub na rin siya ng mga anime, nagvo-voice over ng mga events. Sige, sige. Ito naman mga girls. Batang-bata pa itong mga girls na ito, no? Kasama natin si Cyril. Cyril at saka si Ana. Cyril at Ana, batang-bata pa kayo. So, matagal na ba kayo nagsimula o kailan lang? Ako po bago lang. Oo ba? Bago lang talagang inosente pa yung features mo eh. Bakit ka napunta sa ganitong klaseng trabaho? Matagal ko na po talagang gustong maging voice-over artist. Pero I ended up taking advertising. So parang gusto ko yung mga jingle, yung mga ganon. So kumakanta. So dun po talaga ako nag-start. When I started work at Hit Productions, dun po ako na-discover. And then, so, nagboses po ako sa mga commercial, mga jingles. And then, gusto ko pang mas mahasa. So, nag-search ako. And then, I found out about Creative Voices. Ayun. So, ngayon po, kakastart ko pa lang po mag-dub for Hero TV. For Hero. Di ba puros mga anime nandoon? Opo. Oo. Sige nga, pasample nga. Alam mo, papasampling ko kayo ng bonggang-bongga. Pero gusto ko lang at kahit konting-konti lang muna, pasulyap lang muna para sa ating mga viewers and listeners. Medyo ba, okay lang po ba kung kanta na lang? Yung, Sige. Gusto ko yan. Ayan, so yung latest na ginawa ko, since ito yung pinakasikat, yung sa Nescafe po. Suddenly, it's so smooth. Bigla na lang, it's so nice. It's wonderful. Ang cute! Ang galing! Ikaw pala yun! Nakakatuwa! So, ang voice talents pala, hindi lang pala puros pagsasalita lang. Kumakanta rin. Kumakanta rin. Ang mga voice talent, karamihan sa kanila, marunong din kumanta. Kaya lang, yung mga singer natin, sila naman yung nahihirapan pag nagpunta sila sa voice acting. Bakit? Kasi wala sila nung training ng pagbabasa ng script, a-acting sa sa mikropono. Hindi namin sinasabi na hindi maganda ang boses. Kaya lang merong kasing additional skills and requirements na kailangan mo matutunan para pag nag-acting ka sa mikropono, mas mabibigyan mo ng buhay yung script. Ito na pag-usapan namin sa Rated Corina, no? Yung mga kurso na gusto ng mga anak na
dapat i-encourage din ng mga magulang. Kumari si Cyril, gusto niya talaga maging voice talent, voice artist, pero kumuha siya ng advertising, which is somehow related, pero too far from what you really want. So kung may kurso talaga na ganito, sana dumiretso ka na lang pala, hindi ba? No, so you won't, ilang years ang ginugol mo sa advertising? 4 years. 4 years. O, so sayang, di ba? Yung 4 years na yon, sana na i-aral mo na pala. So nag-mascom na lang siya. Pwedeng nag-mascom ka na lang o kaya dumiretso ka na, diretso na dito sa Philippine Center for Voice Acting. Ayun, Philippine Center. Nagbago pa. Philippine Center for Voice. Pero we always suggest na dapat meron ka talagang career. Kasi At least. hindi mo pwede siyang karirin na 100%. Kasi per project basis yan eh. So, dapat, magnegosyo ka or kumuha ka ng isang trabaho na hindi magkukuha ng napakaraming oras mo. Parang gano'n. Pero ang punto dyan pwede na sanang dumiretso. Hindi ba? Hindi na nagsayang. Anyway, you can learn something else on the side. Pero if your passion is about voice acting, being a voice artist, maganda sana dumiretso ka na. Ang problema kasi, pero that's fine na. Miss Jasmine, ang problema kasi is wala namang masyado nakakaalam sa industriyang ito na meron palang ganitong industriya. When we were groomed to grow up, no, our parents would like us to be like, yung anak ko gusto ko maging doktor yan. Ito magiging lawyer to. Ito magiging teacher to, engineer. Pero wala nagsasabing, gusto ko paglaki mo maging voice talent ka. Oo. Walang ganun. Tsaka medyo tago tong industriyang Meron, ito. medyo Parang, po. Medyo po. malaki yung demand pero parang, Cannot be seen kasi. cannot be seen. So, hindi mo siya mahawakan. Hindi siya palpable Tangible. masyado. Hindi siya tangible, hindi siya palpable. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating talakayan. Makakausap po natin mamaya-maya si Anna at saka si Carlo Patrick Torres. Anong tatawag ko sa'yo? Hindi si Luciano, babang gusto niya. Wavs po. Ha? Wavs. W-A-V-Z. Wavs? Kasi from the wavy hair. Wabs. Wavs. O sige, Wavs, mamaya mag-uusap tayong dalawa, no? Babalikan po natin ang ating talakayan. Kasama po natin ang mga voice artist at ilang pa pong mga sample ng kanilang mga trabaho. Nakakatuwa. Sa pagbabalik po ng Trabaho Panalo. Uy, tatanong ko rin na, malaki ba kita dyan? Malaki kita? Paano ba? Paano? Magbabalik po kami dyan, lamang po kayo. Si Jasmine Romero sa Trabaho Panalo! Gagawin ko po lahat kahit ano. Gumaling lang po ako. Faith healer? Ilan ba kayo magpapahiling? May kapalit kaya ang kanyang pagkalit. Kailangan po nilang matulungan! Kailangan po nilang magamot! South Korea, the birthplace of K-pop. Dito rin ba matatagpuan ang next singing sensation? DZMM World Caravan Global Pinoy Singing Idol South Korea. July 8, 2012. Kyunghee University in Seoul, 3 p.m. With performances by Vong Navarro and Karil. 10 contestants, 10 voices, 1 dream. To be the next DZMM World Caravan Global Pinoy Singing Idol South Korea, in partnership with Filipino-Korean Spouses Association and Department of Tourism in Korea. Brought to you by mula sa nangunguna, DZMM Radio Patrol sa East 30. Gagawin ko po lahat kahit ano. Gumaling lang po ako. Faith healer? Ilan ba kayo magpapahiling? May kapalit kaya ang kanyang pagkalit. Kailangan po nilang matulungan! Kailangan po nilang magamot! Inuubo ka pa rin? Oo nga eh. Ilang araw ka na bang inuubo? Pahinga lang to. Baka sintomas na yan ng virus.